Noong February 2026 ay inanunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028. Pinangako niya na ibabalik niya ang leadership style ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano-ano ang mga kailangan nating tignan bago natin siya iboto sa 2028 elections? Ang naging budget ng Office of the Vice President o OVP nitong mga nakaraang taon ay 702.04 million noong 2022, 2.36 billion noong 2023, 1.89 billion noong 2024 at 733.2 million pesos noong 2025. 612.5 million pesos naman ang naging total confidential funds ni VP Sara noong 2022 at 2023 na medyo naging kontrobersyal. Ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang mga nagawa ni Vice President Sara Duterte. Number 1. Libreng sakay. Nagsimula ang programang ito noong August 2022 at sa ngayon ay mayroon na itong 9 buses na regular na bumabiyahe sa Metro Manila, Cavite, Cebu, Bacolod, Davao at Tacloban at karaniwang bumabiyahe mula Lunes hanggang Sabado tuwing rush hours. 2 sa mga bus na ito ay pag-aari ng OVP habang ang 7 ay nirerentahan. Tinatayang umaabot sa 1.6 million pesos ang operational expenses sa programang ito kada buwan. Ginagamit rin ang mga bus na ito sa mga lugar na may emergency, sakuna o tuwing may transport strikes. Nitong January 2026, ang libreng sakay ay nakapagsilbi na ng mahigit 3 million passengers. Number 2. Pagbabago, A Million Learners and Trees Campaign. Ang programang ito na nagsimula noong May 2023 ay may 2 layunin: makapamigay ng 1 million bags at makapagtanim ng 1 million trees bago matapos ang termino ni VP Sara sa 2028. Ang bags ay may lamang school supplies, dental kit at raincoat ay ipinamimigay sa mga mag-aaral na nangangailangan at mga nasa remote areas. Sa bawat pamamahagi ng bags, may sabay na tree planting activity habang nagkakaroon din ng talakayan si VP Sara tungkol sa responsible parenting at family planning. Sa ngayon ay mahigit 603,000 learners na ang nabigyan ng bags at mahigit 1,050,000 trees na ang naitanim sa programang ito. Number 3. Medical and Burial Assistance Program. Ang medical assistance ay para makatulong sa hospital bills, dialysis, medicines at diagnostic procedures ng mga nangangailangan. Ang mga kwalipikado ay maaaring makatanggap ng hanggang 20,000 pesos na tulong at direkta itong ibinabayad sa mga partner na public and private hospitals and dialysis centers nationwide. 5,000 pesos naman ang maaaring matanggap para sa burial assistance na kailangang i-apply sa loob ng 15 days mula nang mamatay. Ina-apply ito sa OVP Central Office sa Mandaluyong, sa 2 extension offices at 10 satellite offices. 265,579 katao na ang nakatanggap ng medical assistance habang 62,257 naman ang nakatanggap ng burial assistance at mahigit 2 billion pesos na ang pondong nagamit ng OVP para sa programang ito mula noong 2022. Number 4. Magnegosyo Taday. Ito ay livelihood program ng OVP para tulungan ang mga kababaihan at miyembro ng LGBTQ+ community sa pagbibigay ng capital at training na kailangan para makapagsimula o mapalago ang kanilang maliit na negosyo. Ang mga individual ay nakakatanggap ng 15,000 pesos habang ang mga organisasyon o cooperatives ay nakakatanggap ng 150,000 pesos. May-ari ng sari-sari stores, vegetable vendors, meat shops, karinderyas at home-based businesses ang kadalasang nakakatanggap nito. Bago matanggap ang pondo, ay required na dumalo sa training tungkol sa financial literacy, business management,
at basic accounting. Umabot na sa 4,473 individuals at 38 civil society organizations sa buong bansa ang natulungan ng programang ito at tinatayang 73 million pesos na ang pondong na ipamahagi. Number 5. Disaster Operations Center. Ito ay itinatag ng OVP noong 2022 para sa mas mabilis na pagresponde sa mga lugar na tinamaan ng bagyo, baha, lindol at iba pang kalamidad. Kabilang sa mga pangunahing tulong nito ang pamimigay ng relief goods, bigas, inuming tubig at iba pang emergency assistance sa mga apektadong pamilya. Umabot na sa 535,000 families ang naabutan ng tulong sa programang ito. Number 6. Kalusugan Food Trucks. Noong September 2022 ay mayroong pribadong taga-suporta si VP Sara na libreng nagpahiram ng 3 mobile kitchen sa OVP hanggang matapos ang kanyang termino sa 2028. Dinedeploy ang food trucks sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas upang maghatid ng hot meals para sa mga evacuees at first responders sa panahon ng mga sakuna at emergencies. Ginagamit din ang food trucks sa 120-day feeding program para sa mga undernourished na batang mag-aaral at target ng OVP na maabot ang 9 na paaralan kada taon. Number 7. Extension and Satellite Offices. Upang mailapit ang serbisyo ng Office of the Vice President sa mas maraming Pilipino, binuksan ang 2 extension offices at 10 satellite offices sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ay para hindi na kailangang bumiyahe pa sa Maynila para makapag-apply o makahingi ng tulong sa OVP. Ang 2 extension offices ay nasa Lipa City, Batangas at Tondo, Manila. Ang 10 satellite offices naman ay nasa Dagupan City, Pangasinan, Cauayan City, Isabela, Cebu City, Tacloban City, Leyte, Bacolod City, Zamboanga City, Davao City, Cotabato City, Legazpi City, Albay at Butuan City. Gumagastos ng karagdagang 53 million pesos kada taon ang OVP para sa renta ng mga opisinang ito. Si Vice President Sara Duterte ay nagsilbi rin bilang Secretary ng Department of Education ng 2 years mula June 30, 2022 hanggang July 19, 2024. Ano-ano ang mga pangunahing nagawa niya sa DepEd? Number 8. Matatag Curriculum. Ito ang pagbabago ng curriculum para sa kindergarten hanggang sa grade 10 na inilunsad noong August 2023. Layunin nitong bawasan ang ibang aralin para mas tutukan ang mga foundational skills kagaya ng reading, math, at values formation. Number 9. Catch Up Fridays. Sinimulan ito noong January 2024 bilang programang nakatuon sa learning recovery, lalo na sa pagbabasa. Sa ilalim nito, ang mga biyernes sa mga paaralan ay inilaan para sa espesyal na activities gaya ng Drop Everything and Read o DEAR upang matulungan ang mga estudyante na makahabol sa mahahalagang aralin. Number 10. National Learning Camp. Ito ay sinimulan noong July 2023 bilang voluntaryong programa ng DepEd na ginaganap pagkatapos ng school year upang matulungan ang mga estudyante na makahabol sa kanilang pag-aaral. Number 11. Teachers Welfare. Sa ilalim ni VP Sara, nagkaroon ang mga guro ng 30-day uninterrupted break sa pagitan ng school years na walang mandatory volunteer work mula sa DepEd. Noong January 2024, naglabas din ang DepEd ng polisiya para tanggalin ang mga non-teaching administrative tasks ng mga guro upang mas makapag-focus sila sa pagtuturo. Ang annual teaching allowance ay itinaas sa 10,000 mula sa dating 5,000 pesos at binigyan din ang mga guro at DepEd personnel ng personal accident insurance sa pamamagitan ng GSIS. Number 12. Learner Rights and Protection Office. Layunin nitong mas maprotektahan ang mga mag-aaral laban sa abuso, bullying, diskriminasyon, exploitation,
at iba pang uri ng pananakit. May mas malinaw din itong sistema para sa pagre-report, pagproseso at pagresolba ng mga kaso at reklamo, kabilang ang Learners Telesafe Contact Center Helpline. Number 13. Digitalization. 8.2 billion pesos ang inilaan ng DepEd para sa equipments gaya ng laptops, smart TVs at routers sa mahigit 2,400 school districts. Kasama na rin dito ang pagpapakabit ng internet sa mahigit 2,300 na paaralan, kabilang ang mga nasa malalayong lugar na kinailangang kabitan ng satellite internet at Starlink. Ikaw, sa paanong paraan mo naramdaman na nakatulong sa iyo si Vice President Sara Duterte? Aabangan namin ang sagot mo sa comment section. At dyan na nagtatapos ang ating kwentong kaalaman sa araw na ito. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating Facebook page at mag-subscribe ka na rin sa ating YouTube channel. At laging isaisip na ang magandang bukas ay nag-uumpisa sa pagtuklas.